Hello mga mommies and daddies dyan. Hello mga mommies and daddies dyan. Nakatulad ko, merong anak na special child or person with disability or PWD. So, yung anak namin is 10 years old na siya. Meron siyang autism. And ASD ang tawag, which is Autism Spectrum Disorder. So, ibibigay ko lang sa inyo, lalo na yung mga bago pa lang na kukuha ng ID or PWD ID sa lugar nyo. Ngayon, nandito ako sa Cebu, kami, nakatira sa Cebu, specifically in Mandaue. So, meron mga requirements bago kayo makakuha ng ID. Saan ba ginagamit yung PWD ID? Siyempre, ginagamit yon kapag gusto nyo kumuha ng discount from the food, from the grocery, mga medicine, at saka pamasahe na rin. At saka, mas maganda talaga na merong PWD ID, lalo na special needs yung mga anak natin. At least, kapag nagtatantrum, meron tayong papakita na ganun. Special child siya. Nung una, yun yung aming dahilan bakit kami kumuha ng PWD. At least, kung nagtatantrum siya, may mapapakita kami na talagang na-diagnose yung bata. Hindi lang siya talaga na matigas lang yung ulo or something. Di ba, alam nyo naman na kapag nagtatantrums yung bata, iisipin ng ibang tao na hindi dinidisiplina or ganun. Pero actually, kapag may mga ganun na ASD yung bata, hindi talaga natin makontrol yung kanilang mga ugali. Usually nasa labas tayo. So, ayun yung dahilan ba't kami kumuha ng PWD. Bonus na lang talaga yung meron tayong discount, nabibigyan tayo every year ng ating city ng pera para tulong na rin para sa mga bata. So, ayun na nga. Ito na yung mga lista. Una, kasi bago lang kami nagpa-renew ng aming ID. So, January lang talaga. At saka ang bilis, isang araw ko lang siya nilakad. So, ganito yung una naming unang kailangan nyo is yung diagnosis from the doctor. Ang last na diagnosis namin is 6 years ago, pero nagagamit ko pa siya every time na magpa-renew kasi 3 years lang yung renewal. And then, pagka meron na kayong diagnosis from the doctor, kung ano yung kanyang anong disorder siya, ayun, magagamit niyo yun. Magpa-photocopy na kayo kasi kukunin niya ng doktor. Next, ang pangalawa is dalawang 1x1 ID. Tapos, yung form, of course, kumuha kayo ng form dun sa ano ba tawag nila dyan, yung parang pang office ng dito sa Mandaue kasi nandiyan lang siya sa DSWD dyan sa Mandaue. Isang compound. Kuha kayo dyan ng form and then fill upan, lagyan ng picture ng anak. Kung hindi marunong sign yung bata, thumbprint lang yung gagamitin. Siyempre, sa parents, tayo yung kanilang guardian na tayo yung kukontakin para kung ano man yung mangyari or ano man yung kailangan natin gawin. And then, voters. Pumunta tayo dun sa COMELEC, humingi tayo dun ng note. Nakalimutan ko anong tawag dun. Basta note na nakapagboto ka ng at least twice. Kasi kailangan yon. And then, kailangan pumunta tayo sa City Health. Alam niyo yung City Health sa Mandaue. Nandyan lang yan sa harap lang ng COMELEC or Mandaue City Sports Complex. And then, after nyan, dun sa City Health, pipila tayo syempre kasi maraming tao dun na nagpapacheck kay doctor. Ayun, syempre dala-dala natin yung form. Yung doctor naman is pipirmahan niya pagkakita niya nung diagnosis, pipirmahan niya yung form na ayun nga, approve niya. And then kailangan din ng PWD president pirma. Saan niyo makikita? Nandiyan lang yan sa barangay hall. And then pirma din ng kapitan. At saka birth certificate ng bata. Kung first time. Pero kung renewal, wala ng birth certificate. So, yun lang yun.
pagkatapos ng makuha mo na lahat ng ng mga requirements, ibigay mo na siya balik dun sa office ng PWD. And then, ayun na, maghintay na lang tayo ng ilang weeks para i-print nila yung ID. So, yung anak ko naman is sa February. Ngayong February pa ang validity. So, binigay nila balik sa akin, at least magagamit ko pa. So, yun lang yun, mga mommy and daddy. Sana maka-help ako sa inyo, makatulong ako sa inyo, paano kumuha ng PWD. Ang bonus pala is, dito sa Mandawi, nagbibigay ang city government namin ng around 6,000 pesos. So, minsan, bulto nilang binibigay, minsan naman hati-hati. So, as in, nakakatulong sa bata kasi, syempre, gusto mong bilhan ng damit ba yun, or ano-ano pa yung gusto mong bilhin para sa bata. So, at least, merong tulong. At saka yung barangay namin dito sa Basak, nagbibigay din sila kahit konti. So, ayun na yun, at sana makatulong. Message nyo lang down below, comment kung ano yung mga questions nyo tungkol dito sa paano kumuha ng PWD ID. And see you again next time.